Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginaganap naming Pasko ng pagkabuhay ay may sa loob namin at may sa katuparan sa pagtataguyod mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawang laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at sinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong naninirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoon Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. Ang magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat.
Namumuhong lubos siya sa suway na wala ng batas. Ang puon ay tapat, sa gawang mabuti siya ay nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po lahat. Espiritong isusugod, totoo ang ituturo. Pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Maligayang pagdating po sa pabasang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat at sa ating mga viewers po. Maligayang pong panunood sa pabasang dambana ng Santo Padre Pio. Ang isa sa napakahalaga at laging iniisip ng tao ay ang pagkakaroon ng paghilom ng kanyang nararamdaman. Hindi lang yung pakiramdam, kundi yung mga sakit na meron tayo sa ating katawan. At bukod dito, hindi lamang tayo ang nangangailangan ng paghilom, pati na rin po ang ating lipunan, pati na rin po ang mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Kung pagmamasdan po natin
At kung bibigyan po natin ng pansin, saan kaya nanggagaling ang pagkasugat ng lipunan? Saan kaya nanggagaling ang pagkasakit ng namumuno sa gobyerno? At tayo naman po bilang isang individual na tao, saan naman nagmumula ang ating sakit sa damdamin? At ang ganun din, ang pisikal na karamdaman po natin. Kung titingnan po natin, kung i-analyze po natin, ang mundong ating ginagalawan ay punong-puno ng sakit, sugat at pagdurusa. At dahil dito, sa ating paglalakbay, laging ipinapaalaala ng ating Panginoon. At ang kagandahan sa araw pong ito, katulad po ni Santo Padre Pio, na kung saan nagmamalasakit sa lahat na nangangailangan ng paghilom. Hindi lamang po para sa pansarili, kundi para sa pangkalahatan. Kaya nga po sa buhay po natin, bilang isang Katoliko, paano tayo magkakaroon ng paghilom sa mga sugat, pasakit at pagdurusa na naranasan ng mundo? At ang mundong ito, hindi yung mundo na pisikal, kundi lahat po tayong tao nangangailangan ng paghilom para mawala ang sugat at sakit at pagkawasak ng ating mga pag-iisip. Ganon din po ng ating kalooban. Kung titingnan po natin sa ating buhay, marami na tayong nalampasan. Kahit sabihin po natin, may mga kahinaan tayo sa buhay. Pero come to think of it, bakit nalalampasan po natin ito? Dahil sa pananampalataya at pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng ating Panginoon na laging manalig, laging umasa, at huwag laging mabahala, sapagkat tayo naman po, bago pa tayo lumuhod sa Kanyang harapan, alam niya na ang pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Ang kailangan lang po talaga natin, tanggapin natin na buong buo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng Espiritu ng katotohanan at Kanyang salita. Kung ang mundo nakakaramdam ng sakit, sugat at pagkawasak, katulad din po ni San Pablo sa unang pagbasa, narinig po natin na siya po ay sinasakdal. Nakaranas siya ng paghihirap. Nakaranas siya ng kalupitan ng mundo. Sapagkat ang mundong kinabibilangan po natin ay mundo rin po ni San Pablo 2,000 years ago na sumunod para ibahagi o para ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. At ang mabuting balita ng Panginoon ay ang pagkahari ng ating Panginoon at ang ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng mundo. Pero ang tanong, paano ba natin maiintindihan ang ganitong klase o sinasabi natin ganitong pagpapahayag na narinig po natin sa unang pagbasa? Sabi nga ni San Pablo, ako'y nakatali sa tanikala ng paghihirap na ito. So pag sinabing tanikala, mabigat yun. Yung tipika na siya pag tanikala, ang hirap gumalaw, ang hirap magsalita. Kaya nga siya'y humingi ng tulong sa kanyang mga kapatid. At inamin ni San Pablo na wala siyang pagkakamali sa lipunan, wala siyang pagkakamali sa kanyang bayan. Pero bakit
bakit hinusgahan siya ng mga Hudyo. Kaya nga kung titingnan po natin sa buhay po natin, marami din sa ating mga kapatid ang nakukulong ng dahil sa inggit at galit. Kaya nga po sa unang pagbasa, sinabi ni San Pablo, kung ako nagbuwis ng buhay para sa pagkahari ng ating Panginoon, na siyang pinili ng ating Panginoong Hesus na magpahayag ng mabuting balita na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So ibig sabihin, kahit po tayong ordinaryong tao, kahit kilala sa buong mundo, may iba't ibang pasakit at wasak ng pagkatao. Kaya nga sa araw na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon, katulad ng halimbawa ng kabanalan ni Santo Padre Pio, na kung saan ang bawat isa po sa atin ay kinakalinga niya at ang kanyang pagkalinga ay isang pagkalinga na tumutupad sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay wasak, lahat po tayo ay nagdurusa, pero dahil sa paalaala ng ating Panginoon at sa magandang halimbawa ni Santo Padre Pio, na bata pa lang, napakalapit na sa ating Panginoon. Marami din pinagdaanan sa buhay at tayo bilang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, marami din po tayong pagdadaanan. Kaya nga pinapaalalanan sa atin ni Santo Padre Pio, manalig at umasa at huwag mabahala, sapagkat ang Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Diyos Ama, ay nagpapakilala sa bawat isa po sa atin. Pero minsan ang tao, hindi niya naiintindihan ang pagpapakilala ng ating Panginoon. Tulad na lamang po sa gobyerno. Ano ba nangyayari na sa ating lipunan? Kung titingnan po natin, hindi naman talaga mananaig ang kasamaan Pero bakit nagiging masama ang tao? Huwag natin silang sisihin, kundi rin ang bawat isa po sa atin. Minsan ang tao, ang sinisisi niya ay ang kapwa niya. Ayaw din niyang panagutan ang kanyang responsibilidad bilang isang individual na namumuhay. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan si Pablo at si Juan Evangelista na natutukoy dito, kung titingnan po natin kahit si San Pedro, nakakaramdam ng inggit kay San Juan Evangelista, ang manunulat ng Ebanghelyo. Sapagkat si Juan Evangelista ay malapit sa ating Panginoong Jesus. Ganon din po si San Pedro, malapit din. Even si San Pablo, malapit din. Lahat ng kanyang mga alagad, malapit sa kanya. Kaya nga kung sino ang malapit sa ating Panginoon, susubukan ang pananampalataya, susubukan ang pagmamahal natin sa ating Panginoon, susubukan ang panahon ang lahat na nangyayari sa atin. Kaya nga bilang isang Katoliko, huwag tayong bibitaw. Manatili tayo sa kabutihan ng Diyos. Manatili tayo sa kabutihan ng biyayang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Huwag natin tularan ang mga taong mayroong mga pansariling interes. Kung titingnan po natin, nasa ating mundo, nasa bawat isa po sa atin, ang ikagagaling at ikaihilom ng bawat isa po sa atin. Kung ang bawat isa sa atin ay may biyaya ng paghilom ang Panginoon, bibiyayaan ng mundo ng pagkakasundo at pagkakaisa. Mawawala ang self-interest ng bawat isa po sa atin. Kaya nga nung sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, sumunod ka sa akin. Kaya lahat po ng sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga salita, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, lagi po natin iisipin na ang bawat isa sa atin ay pagkakalooban ng Panginoon ng paghilom kung lubos mong tatanggapin sa iyong kalooban
ang kanyang salita. Sapagkat pag tinanggap mo sa iyong kalooban ang kanyang salita, mawawala ang sakit ng ating kalooban. Hindi lang yung ating kalooban, pati na rin ang ating mga pisikal na kaanyuan. Dahil narinig po natin sa Ebanghelyo na sa tulong ng ating Panginoon, maraming gumaling. At kahit ang patay, binuhay ng Panginoon. Doon pa lang makikita po natin ang pag-asang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya bilang isang sumusunod at nakikinig sa salita ng ating Panginoon, ay nagbibigay ng pagpapalaala sa bawat isa po sa atin. Kaya bilang isang sumusunod, laging handa tayong hamunin ang unos ng buhay. Kaya mahalaga ang pananalig ng bawat isa sa atin. Mahalaga na tulungan natin ang ating sarili. Na mahalaga na bantayan natin ang ating sarili kung tayo'y nagkakamali at nagkakasala. Sapagkat kung hindi natin babantayan ang ating sarili, maraming taong maaapektuhan, lalo na't kung ikaw ay leader. Lalo na't kung ikaw ang nangangalaga. That is why, sa ating mahal sa buhay, lalo na po yung mga nangangalaga sa atin, most especially our parents, kayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon para pangalagaan ang ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Sa mga leader na naandito ngayon, sa mga leader ng nakikinig, kaya tayo nahihirapan sa ating buhay dahil tayo ay mga mayroong maskara. Pag tayo ay may maskara sa ating sarili, mararamdaman mo ang iyong pagkainggit, yung insecurity mo sa iyong buhay. Kaya kung titingnan po natin, walang pagkakamali ang Diyos. Walang pagkakamali ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ang Panginoong Hesukristo ay makikita po natin ang ating mga mata, siguro umiiyak na siya ng sobra dahil sa hindi natin pakikiisa sa kanyang pagmamahal. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, kaya tayo'y sumisimba sa pambansang tambanan sa ng Santo Padre Pio, hindi lamang hinihiling po natin ang paghilom ng ating mga pisikal na karamdaman, kundi lahat po ng mga pagdurusa po natin, sapagkat si Santo Padre Pio ay hindi lamang nagpapagaling ng mga may sakit na pisikal, kundi nagpapagaling din ng magandang relationship na mag-asawa, ng pamilya at ng ating lipunan. Ibig sabihin, huwag po nating kampihan ang mali. Huwag po nating kampihan ang mga taong gagamitin lang tayo. Ang sakit na sabihin o sabihin po sa atin na tayo'y ginagamit lang. Masakit po yun. Katulad po pag ikay nagmahal, nakipag-break up ka. Anong ikay makapag-break up, humanap ka ng iba. At nung humanap ka ng iba, bumalik ulit sa iyo. Iniwanan mo ang isa. Masakit po yun dahil ginamit ka lang. Bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, bakit tayo magpapagamit sa pansamantalang hindi naman nakakatulong sa bawat isa po sa atin? Ang dapat nating suportahan ay yung makakatulong, hindi lamang sa pangangailangan ng mundo, lalo higit sa asal at katangian ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po ang isang taong nananalig at umaasa at hindi nababahala, makikitaan po natin ang ganda ng asal at katangian. Walang silbi ang sinasabi nating talino ng buong mundo kung wala naman ang asal. At ang asal ay natutukoy sa ating pananalig sa ating Panginoon. At ang lahat ng ito ay dahil sa presensya ng kanyang mga salita, sa presensya ng ating simbahan, sa presensya na ipinapalaala sa bawat isa po sa atin na kinakailangan natin labanan ang kasamaan hindi po sa pamamagitan ng pagganti, kundi sa pamamagitan na ipagdasal po natin sila
na magkaroon sila ng pagbabago sa kanilang isip at puso. Dahil bawat panalangin ng bawat isa po sa atin ay napakahalaga sa mga taong gustong maglingkod, sa mga taong gustong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat po tayo may galing at talino. Sana magamit po natin ito sa kapakinabangan, hindi lamang para sa pansarili, kundi sa lahat ng mga taong gustong sumama at makinig at sumunod sa salita ng ating Panginoon. Ang pinakamaganda sa lahat para makitaan po natin na ang bawat isa sa atin ay may paghilom, hindi lamang sa pisikal, kundi sa buong aspeto ng buhay at walang iba kundi ang pagtanggap at pagsasabuhay ng mabuting balita. Pag ito po ay tinanggap natin ng buong buo sa ating kalooban at isip, lahat ng ating nararamdaman, mawawala iyan sapagkat ang pagtanggap sa mabuting balita ng Panginoon sa kanyang mga salita, ito ang paghilom. Dahil ang hilom hindi natin nakikita, ang hilom nararamdaman. Kaya kung nararamdaman po natin ang paghilom, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil anuman ang kahinaan, na andyan pa rin ang kanyang presensya. Katulad na laging pinapalaala sa atin, laging magdasal para hindi matukso. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha sa banal na paghahain ito, may handa nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo, na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inuluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang sila'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan, sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo. Kaming mga kapwa niya'y di rin naibas sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang puso na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaranangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang bayang pinagbuklod ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanyang pag-ibig at pamana sa bawat isa po sa atin, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo
Inanin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Where there is Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa lumang patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban, sa pagsisikap naming ang lumay talikdan, sa pamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan,
Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakabit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa pansamantalang isasagawa sa Shepherd's Hall 1. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, ngayong araw, May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating pagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Ngayong buwan ng Mayo, ipagkakaloob sa atin ng Episcopal Commission on Healthcare, ng CBCP at ng Department of Health ang programang Simba Kalusugan. Magkakaroon ng dagdag na serbisyo medikal ngayong araw, gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing, at iba't ibang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isip. Magpalista lamang sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaanyayahan ang lahat na makiisa at samantalihin ang mga serbisyong ito para sa mga malusog na pamayanan. Ika-6, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli ngayong 23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Pagpalista lamang. Ika-7, sa darating na May 25 ay pagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula May 22 hanggang May 24. Sa ganap na 5 ng hapon at 6 naman sa hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa Mayo 25 sa ganap na 9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Available po mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos.
sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kay lahat ng makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, ding hari at manunubos.
Inaanyayahan po ang lahat para sa panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Alleluia! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Alleluia! Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sampayin habang siya'y umakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sampayin habang siya'y umakyat sa langit. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sampayin habang siya'y umakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sampayin habang siya'y umakyat sa langit. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon na isinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sampayin habang siya'y umakyat sa langit. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Alleluia. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Alleluia. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinako siya sa krus, namatay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama, ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Alleluia. At Spiritong Diyos na Banal. Alleluia. Darigalain magpakailanman. Alleluia. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay buhay at espiritu. Alleluia. Buong pusong tumatawag itong iyong abang likod. Ako'y iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalaga. Hindi ako makatulog, magdamag na lang ang gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinuli. Ngunit kau, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Iyan ang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay buhay at espiritu. Alleluia. Panginoon, naitayo mo ang iyong templo at altar sa iyong bundok na banal. Alleluia. Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon,
Ikaw na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Sa iyong karunungan nilikha mo ang tao upang maghari sa sangnilikha at pamamahalaan ng daigdig na may kabanalan at katuwiran at pairahan ng katarungan na may katapatan. Baginan mo ako ng karunungan, nakaluklok sa tabi ng iyong trono, at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakaunti ang pagkaunawa ko sa kautusan at kung paano yun pairalin. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at nalalaman niya ang iyong mga gawa. Sapagkat kaharap siya ng likhain mo ang daigdig, alam niya kung ano ang iyong kinalulugdan, kung anong mabuti at naayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayon, siya isa sa akin at sasamahan ako ng aking ginagawa. At ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naunawaan ang lahat ng bagay. Papatubayan niya ang lahat ng kilos ko at iingatan ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang gan. Amen. Panginoon, na itayo mo ang iyong templo at altar sa iyong bundok na banal. Alleluia. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alleluia. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig nauul sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo ng una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alleluia. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, Alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, Alleluia. Papuring awit ni Zacarias. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siyang maging Panginoon ng mga buhay at ang mga patay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalarin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daranan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sapagkat lubang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen.
Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Ibabangon niya sa huling araw ang mga nakibahagi sa hapag ng kanyang salita at ng kanyang katawan. Buong galak nating ipanalangin. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Anak ng Diyos, ibinangon ka sa kamatayan upang akayin kami sa buhay. Pagpalait pabanalin ang lahat ng mga anak ng iyong Ama. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Kaloob mo'y kapayapaan at kagalakan sa mga nananalig sa iyo. Ipagkaloob mong tumaha kami bilang mga anak ng liwanag na nagagalak sa tagumpay mo. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Patatagin mo ang pananampalataya ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa upang ito'y maging saksi sa iyong pagkabuhay sa harap ng buong sanglilikha. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Nagpakasakit ka at pumasok sa kaluwalhatian ng Ama. Palitan ng kagalakan ang mga luha na nagdurusa. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama ng pag-ibig, sa pamamagitan ng pagbuhos ng iyong biyaya, pinauunlad mo ang bilang ng mga taong sa iyo sumasampalataya. Tunghayan ang iyong angkang hinirang, pagkalooban ng walang kamatayang buhay, ang lahat ng mga muling isinilang sa binyag, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan. Amen. Pakain tayo sa buhay na walang hanggan. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin sa umaga.